Mga kapuso, ito pa ho ang isang susubok sa pagbabudget ng mga mamimili. Mataas kasi ngayon ang presyo ng bigas. At ayon sa National Food Authority, tatagal ang ganyang presyuhan hanggang Oktubre dahil doon palang magsisimula ang anihan. Nakatutok si Julio Segovia. Sa Kamuning Market sa Quezon City, hanggang 2 piso kada kilo ang itinaas ng commercial rice, gaya ng R64, Sinandomeng at Wagwag. Ayon sa ilang nagtitinda, unang linggo ng Hunyo nang itaas ng mga dealer ang sinusupply nilang bigas. Higit 50 piso kada sako ang taas presyo, kaya napilitan din daw silang ipasa ito sa mga mamimili. Hindi naman nila sinasabi kung ano dahilan eh. Basta ganyan lang yan, taon-taon. Pagka pumapasok na tag-ulan, yan, mula June, July, August, September, pataas na ang bigas. Mas mabilis yan, yung mga presyo na mas mababa. Oo, mas mababa. Na, yung kalod niya, mga 30 hanggang 33, ganyan. Pero yung mga medyo mahal, mga 35, 30 hanggang pataas na, hindi masyado. Ayon sa National Food Authority o NFA, normal na tumaas ang presyo ng bigas ngayong lean months kung kailan wala raw aning palay ang mga magsasaka. Pero ang makatwirang taas presyo sa commercial rice, piso hanggang 3 piso kada kilo lang daw. Talagang ganitong panahon, July to August, because wala masyadong ani, talagang nagtataas naman po yan. Naman po ibabalik pagkatapos. Sa Oktubre pa kung kailan magsisimula ang harvest season, inaasahang babalik sa normal ang presyo ng bigas. Gayunman, wala raw dapat ipag-alala ang mga mamimili dahil may sapat namang rice supply. Pang-80 araw raw ang buffer stock na mula sa NFA at pribadong sektor. Sana wag tayo tamaan ng malaking bagyo or ng malalakas na ulan. At kasi siyempre ito yung makakasira ng ating mga plano so far as production is concerned. Gumalaw man ang presyo ng commercial rice, walang magawang mga consumer kundi ang bumili. Kahit na magmahal yan ng hanggang talagang bibili rin kasi yun ang kailangan eh. So magkano po yung kada kilo na bili nyo tayo? 29. 29. Ito ang pinakamura. Nasa merkado rin naman daw ang mas murang NFA rice na mabibili pa rin sa 27 pesos kada kilo. Ang kaso sa Pangasinan, umaaray ang ilang nagtitinda dahil mahal daw ang pasa sa kanila ng NFA rice. Ang ilan naman, halos wala raw maibentang supply. Nagtaas daw kasi ang presyo na isang sako ng NFA rice mula sa ilang retailer. Wala nga, parang mahina nga ngayon kasi walang deliver. Bakit daw po wala? Tumataas daw ngayon. Pinabulaan na naman ng NFA ang balitang nagtaas sila ng presyo ng government rice. Maharap daw sa kaukulang parusa ang nag-overprice ng NFA rice. Bawal iangat ng mga retailers ng NFA yon. So kung meron, ipagbigay alam sa amin. Pwede namin bawian ng lisensya, pwede rin namin kasuhan siya ng karampatang kaso. Kasi bawal yon. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Siyam na natatanging lalaki sa bansa ang napabilang sa Men Who Matter 2012 ng isang magazine. Isa sa kanila ay si GMA Vice President for Multimedia Journalism, Howie Severino, na kinilala dahil sa kanyang kontribusyon sa broadcast journalism. Malaking karangalan nito ayon kay Severino. Our profession is so important because it's really the best way of making sure that our society is free. By just telling the truth and having the freedom to tell the truth. It just strengthens society in so many ways. Kabilang din sa Men Who Matter, sina Senador Jingo Estrada at ang magkapatid na Phil at James Yang husband ng Philippine Ascals. Ika-6 na taon itong ginagawa ng People Asia Magazine sa layong parangalan ang mga natatanging Pilipino na nagsisilbi rin daw inspirasyon sa lipunan. Bumisita sa GMA Network si Canadian Ambassador Christopher Thornley. Nag-courtesy call ang ambassador kay GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. Sinalubong din siya ni GMA Vice President for News Operations Grace de la Peña Reyes, Vice President and Head of Operations for GMA International Joseph Jerome Francia, Assistant Vice President for Corporate Affairs Teresa Pasis, at Consultant for Radio at 24 Oras Anchor Mike Enriquez. Ipinagmalaki ni Attorney Gozon ang dumaraming subscriber ng GMA Pinoy TV sa Canada. Nag-usap din sila ni Ambassador Thornley tungkol sa magandang relasyon ng Canada at Pilipinas. Ayon naman kay Ambassador Thornley, nananatiling in demand ang mga manggagawang Pinoy sa Canada dahil sa kanilang husay at kakayahan. Welcome daw ang Pinoy immigrants doon.
Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 50 container vans na puno ng mga tabla o good lumber sa pier sa Maynila. Ayon sa Anti-Illegal Logging Task Force, aabot sa 16 na milyong piso ang halaga ng mga kahoy na idineklara raw bilang semento. Hinihinalang galing ang mga ito sa boundary ng Davao del Norte at Agusan del Sur. Iniimbestigahan na kung sino ang mga consignee ng mga nasabat na tabla. Nakatakda ng iretiro ng Koponang Ginebra ang jersey number 7. Yan pong pinasikat ng tinaguriang living legend na si Robert Jaworski. Ito ay bilang pagpupugay sa mga naging kontribusyon ni Jaworski sa loob ng halos 4 na dekadang paglalaro sa PBA. Nakatutok si Sports Saksi, Chino Trinidad. Sa mga sumunod sa basketball mula dekada 70 hanggang dekada 90, malamang nakatatak pa ang imahe ng isang Sonny Jaworski, ang playing coach ng Ginebra na nagturo sa basketball fans ng never say die attitude. Napamahal sa maraming Pilipino ang koponan ni Jaworski na kahit may reputasyong laging dihado, ay nakasusungkit naman ng mabibigat na panalo at kampyonato kontra sa mga nooy powerhouse teams ng PBA. At bilang pagpupugay sa kontribusyon ng tinaguriang living legend, ay iriretiro na ang numero 7 sa PBA. Ibig sabihin nito, wala nang gagamit ang numerong pinasikat ni Jawo sa halos 4 na dekada niyang basketball career. Ngunit ilinaw ni Jawo na hindi pa siya handang iwan ng sport na anyay kadikit ng kanyang bituka. The most important matter is we're just retiring my jersey. While I haven't been really present most of the time in the PBA games, I want you to understand that my heart, my mind and spirit is always there. Nais lang ipaalala ng 1978 PBA Most Valuable Player na may bagay sa basketball na walang pagkakaiba sa laro ng buhay. It's always a team. A family is a team. A community is a team. And therefore, you have to act in accordance with the objectives of the team. You got to toe the line. But don't put limitations in what good you can do to make it happen. Sa mga ilang pinalad na masundan ng malapitan ng basketball career ng minsan ding tinaguri ang Mr. Basketball, ay mananatili si Jaworski na simbolo ng pagpupursige hanggang makamit ang tagumpay. Habang hinihintay pa rin ang kanyang mga tagahanga ang muling pagbabalik sa hardcourt ni Jaworski, may munting paalala na lang daw muna siyang nais niyang ibahagi. You must have a dream or mithiin. And you have to work on the dream. Lumayo sa mga kasama na magpapaligaw ng landas. At pagkatapos po na ibinigay mo ang lahat, huwag mong kalilimutang magdasal sa Panginoon. Chino Trinidad, nakatutok, 24 oras. Chika Minutes! Parati raw nakikitang magkasama ngayon ang celebrity doctor na si Vicky Bello at yoga instructor niyang si Al Galang. Ang tanong, may relasyon na nga ba ang dalawa? Makichika kay Kata Tibayan. Positive at always happy. Yan ang aura ngayon ng celebrity doctor na si Vicky Bello. Unti-unti na raw siya nakapag-move on mula sa breakup sa dating nobyo na si Hayden Co Jr. Magugunitang tumagal din na halos 7 taon na relasyon na muntik nang mauwi sa kasalan. Pero ang doktora, tiyak na sa kanyang desisyon tuldukan na ito. Hayden and I don't talk, but we do, the only thing we do is text. But we're friends. It was a very good, I think in the end it became a good breakup. Pero talagang wala na. Imbis magmukmok sa bigong nakaraan, mas tutok na lang daw siya sa trabaho. Sa katunayan, masayang ibinalita ng doktora na marami raw foreigners ang dumadayo pa sa bansa para magpaganda sa mga local beauty clinics. Ang daming mga taga Middle East na pumupunta dito ng mga shake ganon. May mga tao naman from mga Australians. Pero ang tanong ng marami, nakahanap na nga ba ng bagong pag-ibig si Dr. Vicky sa katauhan ng kanyang yoga instructor na si Al Galang? Madalas raw sila makita magkasama sa mga events at bali-balitang sweet daw sila sa isa't isa. Well, Al Galang is a good friend and he helped me with the app. Siguro kaya kami nag-chismis kasi lagi kami makasama developing the app. Ayoko na ng young kasi nahihirapan talaga ako. Gusto mag-apply mga 35, 45, 50, pwede. Katatibayan updated sa showbiz happenings. At dyan po nagtatapos sa ating chikahan this week. Enjoy your weekend, mga kapuso. Ako po si Pia Guarno. Mel? Mike?
salamat, Pia. At Mike, tignan mo, nakatanggap ka ba niyan? Ito po ay imbitasyon para sa baby shower. At alam na natin ngayon, na babae, alam natin lahat yan, ano ha? Pero ngayong gabi, announce si Pia kung anong pangalan ng ating baby. Ano, Mike? Scarlett. Scarlett. Ano ba yan? O, mabilis Pangalan. lang. Mabilis. Bakit Scarlett ang napili ninyo ni Steve? Ako, I wanted her to have his father's initials Steve James. So may Scarlett na ako, kailangan ko pa ng J na name. Kulang kulang pa si Scarlett. O, ang tabayanan ninyo kung anong susunod na pangalan kay Scarlett. Ayan na At siya. yung po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Rick, kung gusto mong may pangalan ng asawa mo, ipangalan mo na lang Scarlett Steve. Ako po si Mike Enriquez, ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.